May mga grupo na gustong iligtas itong si Sara Duterte sa accountability sa pamamagitan ng impeachment at sa iba pang kaparaanan. Would you agree? Saktong-sakto. Dahil nakita naman natin last year, yung kanilang mga koalisyon na binubuo, yung Maysug, di ba? Yung koalisyon para sa kapayapaan. Hindi nagpan Hindi umangat. Walang nahatak ng mga tao kundi sila lang. Kaya last year, tiniklop na nila. Mismo yung KOJC, sabi nila, tigil na muna sila sa mga mobilisasyon. Yung kilusan para sa kapayapaan na basically pro-China nila Harry Roque ay tiniklop na rin. Hindi mo na alam kung ano nangyari. At yung Maysug na basically ay para sa mga Duterte at kay Sara, tiniklop na rin. So, tinigil na nila yung sila lang dahil alam nila walang sumasama At makikita yan sa mga survey na bumababa sila dramatically. Kaya ngayon, ang kanilang estilo, kumuha ng mga kaalyado. Kumuha ng mga religious groups katulad ng Iglesia ni Cristo na kunyari yung presidente ang sinusuportahan, pero basically ang sinusuportahan si Sara para mapigilan yung impeachment. At sumasama na rin sila sa mga koalisyon na lihitimo naman yung mga sinisigaw pero nakatago sila in plain sight. Diba? So, kaya dapat mag-ingat dahil in a way successful sila para baguhin yung narrative na yung focus doon sa gobyerno na marami naman talagang lehitimong dapat ibana. No? Ang kwan lang ay sana yung mga lehitimong mga organisasyon, mga leader ay wag silang pumayag na sakyan nitong mga halimaw na ito, nitong mga traidor na ito, nitong mga pangit na ito. Dahil baka sila pumangit din Ang ganda-ganda na sana nila Kaya yun yung medyo komplikado sa panahon natin Dahil hindi siya simpleng black and white, di ba? Dahil marami naghahalong kulay. Marami naghahalong kulay. Kailangan marunong tayo paano tilad-tilarin, paano ihiwalay yung mga kulay na yan para makita natin yung mga Trojan horse, makita natin yung mga nagpapanggap, makita natin yung sumasakay para sagipin yung kanilang mga sarili. At para isulong yung mga, hindi lang kanilang agenda, kundi agenda ng mga dayuhan katulad ng China. No? Okay. Yun yung medyo komplikado dahil yung iba mas madaling maunawaan yan, pero karamihan ay posibleng malito or nalilito na. No? Okay. At kung nalilito yung mga tao, baka makalusot itong mga hinayupak ng mga halimaw na ito. Sa ngayon ba, tingin mo, Senator, mukha bang mas nagiging unlikely yung pag-prosper na impeachment complaints against Sara Duterte, especially with this issue on the budget? Well, kunyari, either or yan hindi yan either or no? Tingin ko merong possibility pa rin para matuloy yung impeachment, pero ay dahil magulo, no? Dahil magulo at daming mga issue dun sa mga mismong nagtutulak ng yung ibang nagtutulak ng impeachment, kaya nagiging uphill siya. Tingin ko yung possibility na matuloy ang impeachment nandun pa rin. Nandun pa rin in spite ng malalaking rally ng Iglesia ni Cristo, no? In spite ng pagsakay ng mga Duterte dito sa mga lehitimong issue, ay yung possibility na matuloy yung impeachment ay nandun pa rin. Pero medyo gumugulo dahil may mga sumisigaw na impeach all. Impeach din daw si Marcos kasabay ni Sara. Parang hindi yata pwede yung dalawang impeachment sa isang taon, no? At saka ito ngayon. Pag in-impeach si Bongbong at hindi na impeach si Sara yung papalit. So medyo gumugulo unless yung layunin talaga ay guluhin. Meron din mga sumisigaw ng ouster para may pumasok na mga military junta, yung RevGov. Oo. So, siguro yung isang layunin natin sa episode na ito ay linawin yung mga threats na yan, yung mga temptations na yan, yung mga panggulo na yan. Para at least pwedeng mamili yung mga tao. Saan ba sila? Okay. Hindi kasi nga obvious naman doon sa mga talagang nag-a-analyze itong nangyayari. Kasi kung single lang issue rito, impeachment, napaka-legit no? Yung impeachment. Yung budget, legit din yung issue na yon. Pero kung ikaw yung gusto mong protektahan yung interest kunwari ni Sara Duterte, guguluhin mo yung mesa, di ba? To use your metaphor, itataob mo yung mesa.
Yes. Naglalagay ka ng sangkatutak na mga factors. And I think honestly, ito yung nangyayari ngayon. Pero hindi siya hindi siya kakaiba, no? I remember nung panahon din ni Erap may ganyan, 'di ba? Resign all, 'di ba? Ang Yes. group, ayoko na banggitin yung grupo pero naalala ko siya. Meron siya. Alala mo, kasama rin yung grupo na ngayon dito. Sa mga nangyayari. Parehas pa rin ang pangalan. Oo nga. Sila rin 'yan, 'di ba? So, I don't want to question the motive, no? Pero ang sa akin kasi, pwede kasing kumagat yun sa maraming tao, no? Resign all, pero yung pala objective to save Sara Duterte. Tapos, ang mapapahamak dito si Bongbong Marcos na hindi rin naman isang santo. Pero kung ako tatanungin, between Sara and Bongbong, mas malinaw naman na merong ginawang impeachable offense. Itong si Sara Duterte. Kaya nga, kung hindi pa matuluyan itong si Sara Duterte, napaka-weak leader nitong si Bongbong Marcos. Sabay na like ko sinasabi. Anong sinabi mo kanina? Dinaga? Dinadaga. Kasi ongoing eh. Di ba yung tulad ng, di ba, in the previous, di ba previous conversation natin, Senator, sabi ko, this is a battle for Bongbong to lose. Correct. Kasi advantages nasa kanya eh. Kaya nga, gusto ko itong tanongin, Senator, no? With all these efforts, kasi ang dami nang napunta sa table eh. Di ba dati malinaw eh, Sara Duterte. Yung issue naman ng budget, dihiti mo yan. Dahil marami rin talaga mga ipokrito dyan, di ba? Pero ngayon, mas gumulo. So, paano nga? Kaya ako tinatanong, ano yung likelihood ngayon, di ba? Especially before elections, na matuloy ang impeachment. Ang problema kasi tatlo kasi yung weakness ng kasalukuyang gobyerno. Una, ay yung mga lehitimong issues ng corruption. No? Nandiyan naman yan eh. Di ba? At lalong tumitingkad dahil dito sa GAA. Dahil tumingkad yung mga usapin ng constitutionality, illegality ng pork barrel, tapos ngayon may sumusulpot pa ng mga blank pages. No? So may ganun, yun yung unang issue. Yung ikalawa, crisis management. Parang medyo hirap yung Malacanang mag-crisis manage. Usually pag ganyan kasi, nip in the bud mo na kagad. Either ayusin mo, halimbawa, nung sinabi ni BBM na hindi niya pipirmahan yung budget dahil may mga unconstitutional provision, sana inayos na nila maigi yung mga unconstitutional provision. Imbis na minasahe lang. No? So yung mahina yung mahina yung crisis management nila. Tapos dapat may mga sinakripisyo na sila o may mga inayos like supplemental budget, no, etc. Of course, wala na silang magagawa doon sa PhilHealth, siniro na nila. Hindi masusupplement 'yon. So, yun yung ikalawa, yung crisis management. Yung ikatlo ay yung messaging. No, yung messaging. Ikaw matagal ka na sa media, kitang-kita mo kung gaano kapalpak yung messaging ng gobyerno. Kaya nabago yung narrative. Kahit grabe yung mga crimes against humanity, grabe rin yung massive corruption ng mga Duterte, grabe rin yung kanilang link sa mga sindikato like mga drugs, pogo, etc. Medyo natabunan yun eh, no? Dahil nga mahina, hindi dahil magaling sa messaging yung mga Duterte, dahil mahina sa messaging yung mga Marcos. So yun yung tatlong issue na na tumatama sa gobyerno. Yung isa pa to, Senator, no? Ito hindi ko matanggap eh. Nung grabe yung kaipokritohan nitong mga supporters ng dating Pangulong Rodrigo Duterte tsaka ni Vice President Sara Duterte. Again, tamang tulig sa inat, busisiin at papanagutin itong mga nasa likod ng mga questionable provisions dyan sa national budget. Consistent ako dyan, no? Yearly. Pero para sila yung magmukhang fighters ngayon. Di ba? Yung parang sila yung paragons of virtue, no? Kami talaga for good governance kami. Parang hindi ba sila tumitingin sa salamin? Kasi yung muta, baka kasi laki na ng pigsa eh. Parang napakalinis ng budget natin ng panahon ni Rodrigo Duterte. Hindi ko matanggap eh. Doon din ako nang gagalaiti. Pag nakikita ko sila, sabagay, nangyari naman yan this past 2 years. Sila ang paragon ng press freedom, sila ang paragon ng human rights, sila ang paragon ng people power, sila ang paragon ng demokrasya. Ngayon sila ang paragon ng anti-corruption.
Di ba yung talagang bago ka matulog nang gagalaiti ka eh, no? Kaya binabangungot ka pagkatulog mo eh, no? Ikaw ba hindi ka binabangungot? No. Nahihirapan lang matulog. Kaya yun talagang pala eh, no? At sana wag naman sila bigyan ng free pass ng mga ibang mga lehitimo na mga grupo at mga lehitimo na mga leader, no? Wag silang bigyan ng free pass. Laging ipaalala yung mga kanila, yung kanilang pagiging mga halimaw, yung pagiging mga kanila, mga salot, no? Sa ating bansa. Na sabi nga ni Digong ay kulang pa yung ginawa nilang kasalut-salutan, no? Sa ating bansa. Habang kinokondena natin yung salot sa kasalukuyang gobyerno at yung impunity ng kasalukuyang gobyerno, huwag natin kalimutan itong mga walang hiya na to, no? Itong mga halimaw na to. Ito pa isa ko naisip, no? Hindi ba, Senator, parang nagkakaroon ng second wind itong mga Duterte with what's happening? Yes, dahil nababago yung narrative, dahil medyo nasa sideline yung mga issues nila, yung kahalimawan nila, no? Yung monstrosity nila, yung mga kawalang-hiyaan nila, nagkakaroon sila ng second wind. No? At kung mag-survive sila, yung sinasabi nating mga tatlong Damocles sword sa kanilang ulo, impeachment, ICC, criminal cases, kung ma-survive nila yan after the midterms, inuulit natin, meron silang momentum going into 2028. At dahil walang malinaw na kandidato o malakas na kandidato ang gobyerno, ay madodominate nila yung next 3 years na yan. Kung walang malinaw na susulpot na alternative, no, either Black Swan or dati ng leader, no, ay sila yung makakakuha ng momentum. Yun yung delikado. Dahil pag nagkaroon ka ng momentum, ang hirap pigilan eh. Di ba? Ang hirap pigilan. At gagamitin nilang momentum kung masurvive nila. Impeachment, ICC, at saka criminal cases. Kaya dapat sabay-sabay na yung pabagsakin sa ulo nila. No? Yung metaphorically yan, metaphorically. Teka, pag-isipan ko. Dahil Damocles sword eh.